nabasa kong post, maniningil na daw si VP Sara. Sino ang sisingilin niya? Sino ang dapat magbayad sa kanya sa kanilang mga kasalanan at pambubudol? Pambubudol. Dapat bang maningil si VP Sara? May mga nakita akong posts. Eto, patungkol kay PRRD nga to eh. VP Sara, baka pwedeng singil-singilin mo nga itong lentek na ito. Eto si Trililing, maingay na naman. Hindi niya binabatikos si Kuting, ang binabatikos niya si PRRD pa rin. Same with Laylay, di ba? Pro BBM na sila. Yung mga dilawan na dati ang tawag kay PBBM ay anak ng diktador, anak ng magnanakaw, tax evader, hindi nagbabayad ng estate tax na 203 billion. Di ba ganon-ganon? So, tax evader daw si Kuting. Ngayon naman mga mababait na, mapalaylay, mapatrililing, mababait na kay PBBM. Kataka-taka, di ba, mga pinklawan ngayon, tahimik na. Talagang nag-unite na sila, no? Hindi pulat din ang tunay na magkaloob. Pero ako ng mic. Lagyan lang ng alcohol, cat neighbor. Rodrigo Duterte is the Lord of all drugs. Thank you po, Ferdinand Magellan Jr. Rodrigo Duterte is the Lord of all drug lords daw. This is libelous, right? Bakit hindi kaya kasuhan ni PRRD itong si Trililing? Tagal-tagal na niyang inaasar si PRRD eh. Panginoon daw ng lahat ng mga drug lords si PRRD. Anong proof niya? Di ba dati may mga sinasabi siyang may mga malaking dragon tattoo daw sina Senator Bongo sa likod, yung pala Ventusa lang yung nandun. Pati si Kong Polong Duterte, pinagbintangan niya na merong tattoo sa likod na malaki na may miyembro daw ng triad. Si VP Sara, ganun din, pinagbintangan. Wala, tuloy si VP Sara ng asar, nagpatato sa binti. May tattoo nga siya, pero nasa binti. This is libelous, di ba? Calling RRD as a drug lord is libelous, just saying. May nag-react sa post ni Trililing na pinost niya kahapon lang. Ayun ang date. December 5th. Bakit hindi mo singilin tong si Trililing VP Sara? Ang tatay mo binabalahura, nananahimik na wala naman na sa politics. Bakit inaatake ni Trililing? Tama po ba yung sabi ng puting ahas kay Queen Bojaquera na gagamitin si Trililing at si Sabaquin para sa Oplan Tumba? Kasi, ayan nagsisimula na si Trililing ng kung ano-ano. Kasi ang unang target, syempre, yung pinakamalakas. PRRD and VP Sara and even SMNI. Diba? Saka na i-target yung mga maliliit. Actually, kaming mga maliliit, pagka nag-succeed sila sa pag-target kay PRRD, kay VP Sara, natanggal si VP Sara sa pwesto, SMNI natanggalan ng prangkisa, kaming mga maliliit na mga bumabatikos, matatakot. Right? Magandang strategy nila, unahin ang mga higante para matakot ang maliliit. Matatakot lahat kapag napatumba nila yung mga matataas. Good strategy ng mga kalaban ngayon. Kalaban pero powerful. Diba? Kalaban ng bayan na. So pinagbibintangan si PRRD na Panginoon ng lahat ng mga drug lords. So si Sabaquin sumasamba kay PRRD. Ba't inaaway niya si PRRD? Doesn't make any sense at all. Trililing. Diba? Kung talagang si PRRD ang pinakapinuno ng mga drug lords sa lahat ng mga drug lords, ba't tina-target pa rin si PRRD? Ano pa yung nakita ko din eh? Kung totoo pong lords of all drug lords si Digong, bakit ayaw yung kasuhan? Makes sense, right? Bakit hindi nasampahan ng kaso si PRRD? Nakakasira sa lipunan ang pulburon. Ay ang Panginoon ng pulburon, kasuhan nyo. Kung si PRRD nga ay Lord ng mga drug lords. Ba't ayaw yung sampahan ng kaso? Kasi nga, mga uod kayo ng sinungaling. Puro, yan ang mga magaling manira. Diba? To think na senador yun, pareho silang senador nung Sabah, pero puro paninira ang ginagawa. Ang dami nilang naloloko, no? Ang dami rin namang utu-utong Pilipino na binoboto pa ang mga yan. Nag-iingay siguro gusto mabigyan ng pwesto or tatakbo ulit come 2025 for Senate positions. That's all. Bagyan na nga tayong sumaya at hindi sila, di ba, na-shoot sila sa inidoro.
Bagyan na tayong sumaya, tapos babalak. Well, good lang kung kaya pa nila. Well, hindi nila kailangan manloko ng mga butante, mga ate at kuya. So long as nandyan ang smart magic in the guise of other, 'di ba, vote counting machine provider, malay natin yung Dominion ang manalo sa bidding, tapos ang software pala ng smart magic. Talagang may plan B yan yung pagkakatanggal sa smart magic na gamitin sa mga susunod na elections. May plan B yan. You think papayag sila ng ganun-ganun na lang? No. Pinag-iinitan lang kasi talaga si Kuting, mga ate at kuya. Di ba nangako kang i-abolish yan, tapos hindi mo tinutupad ang pangako mo, ayun tinupad nila kunwari. Right? Tanggal na si smart magic, pero malay natin may plan B. Anyway, hindi dyan ang connected pa rin sa election na pinatakbo ng smart magic. At sana ay wag na itong makalusot. Malay natin, di ba? May mahi ka pa rin magamit kahit na kunwari wala na yung smart magic. Wag naman sana. At magbantay talaga tayo. Kaya lang si Atty. Glenchong nasa US na, hindi ko alam, baka dyan na siya tumira at magtrabaho para umiwas sa gurgur, di ba? Oo naman, pakibalitaan naman kami Atty. Glenchong, kung tumatakas ka para makaiwas sa gurgur, paano naman kami may iwanan din lahat kayo nandyan paano ako? Ampunin nyo na ako, mga Mawinyans. Ginoo ko, nakakatakot sa Pilipinas. Anyway, eto pa bang isang post na nakita ko. At dapat daw maningil, or baka naniningil na nga si VP Sara. Hindi lang sa mga bumabati ko sa ama niya, kundi mukhang kay Kuting na siya dapat maningil. PBBM already took the side of Tambi. VP Inday Sara Duterte is trying to remind him where he should stand. Yung pagbatikos ni VP Sara tungkol sa pagbibigay ng amnestia doon sa mga kaliwa, hindi lang yun pakikiusap, nagpapaalala na siya kay Kuting na hindi naman sumasagot. Sinilip natin yung Facebook ni Kuting, wala siyang response sa pahayag ni VP Sara. Ilaman ng balita si VP Sara ng media di ba? Pinuna niya yung pakikipag-peace talk dyan sa Norway, tapos walang reply si Kuting. Hindi niya kayang banggain ang statement ni VP Sara, or hindi siya ready. Wala siyang maisagot. Anyway, as you can see, Tambi, sino yung Tambi, mga ate at kuya? Paki-comment sa comment section. Siya ba si Tambi Luz? Tambi gave the left group a stage in Congress. Yung Kamatayan block na tatlo, di ba? Teachers Party List, Kabataan, and Gabriela. Their issues are prioritized and heard in committee hearing promptly. Yun, pag nagsampa ng kaso si Franz Castro, bongga agad. Ang problema ng mga makakaliwang grupo sa SMNI, hearing agad. Ang bilis, di ba? They are cuddled and protected by Tambi, ang mga makakaliwa. He even distributed ayuda alongside Castro, yung sa teachers, Manuel, si Akla ng Kabataan Party List, and Brosas ng Gabriela in Batangas. Nandun din si Jam Maligno na he chewed and swallowed for Tambi. Diba? Kumain siya ng balat ng lechon na napakasarap sa Balayan, Batangas. Balayan pa nga ang pronunciation ni Jam Maligno. Do I have to mention confidential fund? Confidential fund kasi ni VP Sara inalis ni Tambi, diba? At ng lower house for next year. In other words, kitang-kita na ang pagpabor ni Tambi sa mga salot, mga makakaliwa. The signs were written all over the wall. Nauna na si Tambi makipag-juntutan ever sa mga Tewowesta. So, nakipag-alyansa na si Tambi sa mga Tewowesta na pinsan ni Kuting. Hindi pinapapili ni VP si PBBM. Pinili na niya ang pinsan niya. So parang pinapayagan kasi ni Kuting si Tambi sa lahat ng mga gusto niyang mangyari. Parang ngayon ang pinaka-active ngayon parang si Tambi. Si Tambi yung makikita mo na humahawak ng itlog sa palengke, nagtatakal ng bigas sa Cebu. Parang siya ang pangulo, siya ang visible. Si Kuting ayun, na-quarantine ng 5 araw kuno dahil sa COVID. Parang ang presidente yung pinsan, di ba?
Nasa punto na tayo na pinapaalalahanan ni VP Inday si PBBM upang pag-isipan niya kung saan siya dapat tumayo sa issue ng insurgency, yung mga makakaliwa. Kasi ang ginagawa ng Pangulo ay hindi ang kanyang pinangako. Naniningil na si Inday. So yung pagpuna ni VP Sara na hindi niya gusto yung amnestia and yung peace talks, hindi yun pakiusap na wag mo nang iano yan, wag maawa ka naman sa mga biktima ng mga no. Naniningil na daw si VP Sara. Kuting at pangita naman na hindi mo mukhang, ewan ko, kumakabog na yata ang dibdib mo or may daga ka na sa dibdib, hindi ka nagre-respond kay VP Sara. Hindi ka nagre-release ng statement, chinat mo man lang ba siya? Official BFF, ganun baga. Di ba ganun niya tawagin si VP Sara? Siya daw ang official BFF. Official BFF, don't worry. Itong peace talks na ito ay kung walang magiging magandang resulta ay back out na, talagang upulbusin na natin. Huwag ka lang magalit. Walang sinasabi si VP Sara na kinontak siya ni Kuting. Kung hindi pa mag-release ng video, hindi malalaman ng taong bayan na wala silang constant communication. Kaya si VP Sara, since mukhang hindi naman welcome sa Malacanang, hindi niya makontak si Kuting, nag-release na lang ng video kahit masama ang pakiramdam. Ang alam ko po, masama ang pakiramdam ni VP Sara nung nag-provide siya ng vlog or parang video ng kanyang panawagan na ang iyong pakikipag-alyansa sa mga kaliwa ay pact with the devil. Pakikipagkasundo sa demonyo, Kuting. Yun ang sinabi ni VP Sara. Ang pakikipagkasundo mo sa mga terorista, Kuting, according to VP Sara, ay pakikipagkasundo sa demonyo. Bakit ka makikipagkasundo sa demonyo? Kung mabuti kang tao, unless demonyo ka rin. Diba, birds of the same feather are same birds? So, naniningil na si VP Sara. Sinamahan kanya nung election. Diba? Naging katandem mo dahil naniniwala siya sa plataforma mo, sa pangako mong itutuloy mo ang nasimulan ng ama niya, tapos ngayon kung ano-ano ang pinagagagawa mo. Itutuloy mo yung pagsugpo sa droga, pagpapababa ng krimen. Ayun nakailang pambibiktima na yung nasa sa flyover nang hold up ng mga dumadaan doon galing casino na milyon-milyon ang napanalunan. Mabuti may nahuling 2. Ang lala ng krimen sa Pilipinas. Kailangan ng maningil ni VP Sara. Naniwala siya sa iyo, nakipag-tandem siya sa iyo. Si VP Sara pa naman noon ang presidentiable talaga. Siya ang pinakamalakas sa survey. Pero pinagbigyan ka niya, naging running mate mo na lang. Pumayag na maging pangalawang pangulo mo lang. Tapos ganyan ang performance mo. Nagkakanda leche-leche ang Pilipinas. Sabi nga po ng isang post, teka hanapin ko para sa inyo mga ate at kuya, mabilis lang. Dali. And make sense po ang pinost nitong si Miss Crisette. Open natin. May pinost si Miss Crisette, isang DDS. And parang napapaisip ako, oo nga Dali Ang dami na niyang pinost. Protect VP Sara. Yay! Sino yan? Oo, nako, bongga yan. Protektahan ang pangalawang pangulo dahil tina-target na. May isang post dito mga ate at kuya. Ayan. I-analyze natin ang sinabi ni Miss Crisette. Kung may sense ba yung sinasabi niya or tama yung kanyang napapansin. It's December 6th already and Filipinos still not feeling as Christmassy as they usually do around this time. Bakit po wala kayong mga gana? 19 days to go na lang. Actually 7 na ngayon dito. So parang 18 days na lang, Pasko na. Pero ang mga Pilipino parang hindi joyful. Well, yung kapitbahay ko joyful, nagvi-videoke kanina. Pero hindi mo maramdaman yung holiday rush, yung good vibes, 'di ba? Sa Pilipinas, parang hindi ecstatic ang mga Pinoy ngayon. Parang hindi masaya. Hindi katulad ng mga nakaraang taon. Bakit daw wala tayong mga gana? Sino ba naman ang gaganahan? Mahal-mahal na bilihin. Ang gulo-gulo. Magsisimbang gabi ka ba? Baka mamaya ang makasabay mo sa daan, kriminal. Magagala ka ba? Pupunta ka ba sa plaza? Titingnan mo ba yung mga display ng Christmas lights and Christmas trees doon? Oo.
Ay, mag-aalala ka sa ano mo, na kung galalabas sa'yo ng gabi, hindi na, uy, baka may mga addict, baka may hold-upper. Parang ang hindi excited. Ako nga, hindi ako nag-decorate mga ate at kuya. Wala akong decoration, wala akong Christmas tree. Eh kasi nga, dahil sa leader natin, VP Sara pakisingil. Ito ang kauna-unahang Pasko na parang hindi masaya ang lahat. Unlike before, nung panahon ni Tatay Digong Partida, may pandemic pa. Agree ba kayo? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.